6 na araw matapos humagupit ang bagyong Yolanda, nagsimula ng mahatiran ng relief goods ang iba pang bayan sa Leyte. Pero kulang pa rin daw. Hindi naman daw itinatanggi ng palasyo ang kanilang pagkukulang, sabay giit na ang Pangulo na raw mismo ang nagmamando sa relief operation. Tinutukan ng mga saksing sina Chino Gaston at Maki Pulido ang paghahatid ng tulong sa Leyte. Unahin po natin ang live report ni Chino Gaston. Chino! Igan, Vicky, narito tayo ngayon sa pier ng Tacloban City kung saan patuloy ang pagdating ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na naghatid ng mga relief goods at iba pang equipment na kinakailangan sa relief operations dito sa Leyte. Pumasok po kayo sa loob para organisado tayo. Sa mga nakarang araw, ang Tacloban Airport na nagsilbing bagsakan ng relief goods para sa Leyte, kinakailangan ng lapitan ng mga residenteng gustong makahingi ng tulong. Pero kanina, sa una raw pagkakataon, nakapagbiyahe na ng relief goods sa ilang malalayong bayan. Ngayon daw kasi nagdatingan na ang mga dagdag na sasakyan. Sumamang aking team sa paghahatid ng tulong. Kasama rin ang ilang sundalo na nagsilbing proteksyon sa mga maaaring mangharang. Unang nadalhan ng tulong ng gobyerno ang bayan ng Palo. Sa mga munisipyo diniretso mga relief goods at inaasahang iriripak para ipamudmod sa mga residente. Dumiretso kami sa Tanawan kung saan naghatid din ng mga relief goods. Sa Tolosa, marami rin tayong kababayang naghihintay ng tulong. Ilang araw mang nag-aabang, nakangiti pa rin kaming sinalubong ng ilan sa kanila. Kahit ganito lang kami, tatawa naman para kahit ganito mga buhay kami, thankful kami na hindi kami na ng dagat. Hindi maitatangging ang mga tulong, kung meron man, kulang na kulang. Wala. Sa pag-abot po ng tulong ng gobyerno, ano po masasabi ninyo? Yun lang. Wala pa. Kayo po ba'y nakatanggap na ng kahit na anong tulong mula sa gobyerno? Wala pa. Wala pa po talaga. Wala pa, ma'am. Kayo po? Wala ho, kasi magkakasama ho kami. Marami pong chismis na maraming dumarating na relief goods. Kaya lang sa totoo lang po, sa hanggang kahapon, ang natanggap lang namin na relief goods ay 2 lata o tig-3 lata ng bigas lang po. Ang mga nasa evacuation center, nakakain man, minsan sa isang araw lang. Walang silbi ang pera dahil wala ring pagkaing maibili. Sobrang-sobra kong sa gutom. Sobrang-sobra, mga siguro 1 to 10, 9%. At dahil wala ring gamot, ang mga simpleng sugat, lumalala na. Masakit. Wala naman gamot. Wala mang gamot. Una nga mismo ng United Nations. We should have been able to do better. I recognize the challenges that we face. I recognize the reasons that we have been so slow. But I understand and know that it has not been good enough. Ang totoo, marami namang relief para sa Tacloban at mga karatig bayan na nakaimbak sa bodegang ito. Pero bakit inabot ng siyam-siyam ang distribusyon? Sa mga unang araw ng pananalasa ng bagyo, problema ang mga kalsada, sasakyan at linya ng komunikasyon. Tinatanggap naman po natin yung kanilang pagpuna, hindi po natin itinatanggi na maaring nagkaroon ng mga pagkukulang. No? Pero yun po ay mga bunga na rin ng mga severe constraints. At sa gitna ng mga punang hindi organisado ang pamimigay ng relief, sistematikong pamamahagi ang ipinakita sa amin sa warehouse na ito. Mga kinatawan ng barangay ang kumukuha, dalang sulat mula sa Municipal Social Welfare Office. Kung nandun ka siguro sa Manila, na nakakita ka na nun sa Katiil, nakakita ka na nun sa Baganga, nakakita sa Zamboanga, parang bakit hindi nila mapaumpisa, mabilis? Kasi nga, nung dumating kami dito, walang nagwo-work. At sinetap, siguro ang isang magandang isipin, Friday yung Yolanda. Nung Saturday, nakapaglanda kami ng C-130. Kami yun. Dahil mismo mga tauhan ng lokal na pamahalaan daw ay sinalantari ng bagyo, national government na raw ang pupuno sa kanilang kakulangan. On the food distribution is DSWD. Kami nagpo-provide ng manpower, taga-buhat, at saka ng trucks, yung AFP at PNP. Sa Metro Manila, tila nais ipakita ng Pangulo na hands-on siya sa pangangasiwa sa relief operations. Lalo't siya na raw ang in-charge dito. Binisita niya ang ilang repacking center. So tingnan lang ko dyan, yung isang
food pack na naibuo nyo, parang 2 araw na yung pagkakasayin ng bawat pamilya. So bawat isa o isang pamilya na tutulungan natin. So ulit, maraming salamat po sa inyo lahat. Igan, Vic, hindi lamang yung gobyerno at mga local organizations ang nagbibigay ng relief goods at tulong ngayon dito sa mga sinalanta ng bagyo dito nga sa Leyte, kundi maging iba pang mga bansa gaya ng European Union, United States, Malaysia at maging ang Australia. At nagpapahiram sila ng kanilang mga military aircraft at kanilang mga barko para mapabilis nga ang pag-transport ng mga relief goods mula sa Cebu papunta dito sa Tacloban. At nagpadala rin sila ng kanilang mga humanitarian at rescue workers. At live mula rito sa Tacloban City, kasamang ulat ni Maki Pulido, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.